Noong 1989, si Mike O'Donnell ay isang basketball player sa Hayden High School at kasalukuyang nagsasanay ng kanyang mga tira sa court. Sa edad na 17, isa siya sa mga pinaka-promising na manlalaro ng kanilang high school team at may malaking tsansang magkaroon ng propesyonal na karera sa basketball. Pagkatapos ng practice, tinipon ni Coach Murphy ang buong team para sa isang group photo, kasama si Ned, ang assistant coach ng koponan, at matalik na kaibigan ni Mike na kilala bilang isang nerd. Sinabi rin niya kay Mike na may darating na scout para panoorin ang kanilang laro. Kapag naging maayos ang lahat, maaari siyang makakuha ng college scholarship at baka magkaroon pa ng pagkakataong makapasok sa NBA. Makalipas ang ilang oras, magsisimula na ang pinakamahalagang laro nang dumating sa court si Scarlett, ang nobya ni Mike. Masayang nakita siya ng binata kaya pinadalhan niya ito ng flying kiss habang ginagaya ang galaw ng isang basketball shot. Pero napansin niyang malungkot ang itsura ni Scarlett, kaya agad niya itong nilapitan para alamin kung ano ang problema. Doon sinabi ni Scarlett na buntis siya. Dahil sa balitang iyon, natulala si Mike at hindi agad alam kung ano ang dapat niyang gawin. Sa pag-aakalang magiging pabigat lamang siya sa nobyo, umalis si Scarlett sa court at nagsimula na ang laro. Ngunit imbes na unahin ang laban, iniwan ni Mike ang court at hinabol si Scarlett sa hallway. Sinabi niyang hindi niya ito iiwan at nangakong magiging maayos ang lahat. Gagawin niya ang lahat ng makakaya para alagaan si Scarlett at ang sanggol na dinadala nito. Gayunpaman, makalipas ang 20 years, 37 na taong gulang na si Mike at kasalukuyan na silang naghihiwalay ni Scarlett. Dahil dito, napilitan siyang pansamantalang tumira sa bahay ni Ned. Mula nang isukol niya ang pangarap niyang maging basketball player, unti-unti niyang nawala ang direksyon ng kanyang buhay. Nauwi siya sa pagbubuhos ng kanyang mga pagkadismaya sa kanyang asawa at mga anak. Sa kabila nito, desperado pa rin siyang makakuha ng promotion sa trabaho at naniniwalang sa wakas ay dumating na ang pagkakataong hinihintay niya. Sa isang meeting, iaanunsyo na sana ng may-ari ng kumpanya kung sino ang magiging bagong director. Ngunit sa halip na si Mike, si Wendy, isang bagong empleyado, ang kanyang pinili. Lubos na nadismaya si Mike kaya hinarap niya ang kanyang boss habang may kausap ito sa telepono. Dahil sa sobrang galit, nawalan siya ng kontrol at sinira ang headset ng kanyang boss. Dahil sa ginawa niyang iyon, agad siyang natanggal sa trabaho. Bago umuwi, dumaan muna si Mike sa dati niyang high school para sunduin ang kanyang mga anak. Habang naroon, napatingin siya sa mga dati niyang trofeo na nakalagay sa isang kabinet at nanghinayang dahil hindi naging tulad ng inaasahan ang takbo ng kanyang buhay. Sinabi niya sa kanyang sarili na mas maganda pa ang kanyang buhay noon. Maya-maya, biglang lumitaw sa tabi niya ang isang hindi kilalang janitor. Para bang kilalang kilala siya nito, at sinabi nitong baka posible pang makabalik sa nakaraan at may tama ang lahat ng kanyang naging desisyon. Nagulat si Mike sa sinabi ng matanda, ngunit paglingon niya para kausapin ito, bigla na lamang itong nawala. Ilang sandali pa, lumabas ng silid si Maggie at halatang hindi siya natuwa nang makita ang kanyang ama. Gayunpaman, sinabi ni Mike sa kanyang anak na tawagin ang kapatid nito para makapaglaan silang tatlo ng oras na magkasama. Dinala niya ang dalawa sa isang ice cream shop. Ngunit habang naroon sila, buong oras na nakatutok ang dalawang teenager sa kanilang mga cellphone at halos hindi man lang pinansin ang kanilang ama. Mas lalo, pang lumala ang sitwasyon nang ihatid niya ang kanyang mga anak pauwi at nadatnan niyang sinisira ng dati niyang asawa ang hardin na sabay nilang ginawa noon. Hinarap ni Mike si Scarlett at sinabing 2 linggo pa bago tuluyang maging final ang kanilang diborsyo. Ngunit ipinaliwanag ni Scarlett na inihahanda lamang niya ang lugar para sa bago niyang landscaping business. Sa kabila ng lahat, halata pa ring may nararamdaman si Scarlett para sa kanyang asawa at hindi niya ginustong umabot sa ganitong punto ang kanilang relasyon. Ipinakita rin ni Mike na ganoon din ang kanyang nararamdaman. Nakiusap siya na unawain siya dahil hindi siya masaya sa naging direksyon ng kanyang buhay. Sa sobrang pagkadismaya, nasabi pa ni Mike na pinagsisisihan niyang pinili niya si Scarlett kaysa sa basketball. Mas lalo nitong nasaktan si Scarlett. Pagkatapos noon, pumasok na siya sa loob ng bahay kasama ang matalik niyang kaibigang si Naomi, habang si Mike naman ay umalis kasabay ng malakas na buhos ng ulan sa buong lungsod. Habang nasa daan, may nakita si Mike na isang lalaki na tila tatalon mula sa tulay. Agad siyang tumakbo para tulungan ito. Ngunit pagtingin niya sa ilog, isang napakalaking whirlpool ang bumungad sa kanya. Mas lalo pa siyang nagtaka nang makita niya sa refleksyon ng tubig ang sarili niya, ngunit mas bata ng maraming taon. Nalitaw si Mike at sinubukan niyang lumapit para tingnan ito ng mabuti. Ngunit nawalan siya ng balanse at nahulog sa misteryosong portal, sa katuluyang nalunod sa tubig. Kinabukasan, bumalik siya sa bahay ni Ned na balot ng putik ang buong katawan at dumiretso sa banyo para maglinis. Ngunit napasigaw siya sa matinding gulat nang makita ang kanyang refleksyon sa salamin. Bigla siyang bumata at naging 17 na taong gulang muli. Nagulat si Ned sa
malakas na sigaw. Sa pag-aakalang may magnanakaw sa bahay, agad niyang hinabol si Mike gamit ang koleksyon niya ng mga medieval na sandata. Dahil sa bago niyang liksi, madali lamang naiwasan ni Mike ang bawat atake, kaya si Ned ang nauwi sa pagkahulog sa hagdan. Mabilis siyang lumapit para tulungan ang kaibigan at ipinaliwanag ang nangyari. Ngunit sa halip na makinig, hinila ni Ned ang alpombra na kinatatayuan ni Mike kaya muli itong bumagsak, saka tumakbo para kumuha ng panibagong sandata. Ganoon din ang ginawa ni Mike at dinampot ang replika ng lightsaber ni Luke Skywalker. Samantala, si Ned naman ay kumuha ng lightsaber ni Darth Vader. Nagharap ang dalawa at nagkaroon ng tila totoong lightsaber duel sa gitna ng sala. Nang ibabaw si Mike at naitamba niya si Ned. Ngunit gumanti ito at dinampot ang isang picture frame para gawing sandata. Pagkakita niya sa lumang litrato ni Ned at Mike, napansin niya ang matinding pagkakahawig ng binatang nasa larawan at ng kaharap niya ngayon. Doon niya tuluyang napagtanto na ang binatang iyon ay si Mike nga, ngunit nasa mas batang anyo lamang. Pagkatapos ng kanilang laban, naupo silang dalawa sa mesa at sinubukang intindihin kung ano ba talaga ang nangyari kay Mike. Gamit ang kanyang malawak na kaalaman sa nerd culture, sinabi ni Ned na posibleng nasa kalagitnaan si Mike ng isang hero's journey. Kailangan niyang pagdaanan ang iba't ibang pagsubok bago niya malaman ang tunay na dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Ayon kay Ned, ang unang hakbang ay hanapin ang kanyang spirit guide, ang mentor na gagabay sa kanya sa buong paglalakbay. Nang marinig iyon, naalala ni Mike ang misteryosong janitor sa paaralan, kaya agad siyang nagtungo roon para hanapin ito. Ngunit walang sino man sa paaralan ang nakakakilala sa naturang janitor. Halos mawala na siya ng pag-asa nang mapansin niya ang isang hallway na may bakas ng tubig. Sinundan niya ito hanggang sa makita ang isang timba at mga map na nakalapag sa sahig. Inakala niyang pag-aari iyon ng janitor, kaya hinanap niya ito. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pintuan papunta sa gymnasium, kung saan maraming estudyante ang nagsasanay ng kanilang mga tira sa basketball. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Mike na ang kanyang pagbabalik sa pagiging teenager ay maaaring isang pagkakataon para simulan muli ang kanyang buhay. Dahil dito, nagpasya siyang bumalik sa paaralan at ituloy ang pangarap niyang maging basketball player. Magkunwari si Ned na siya ang kanyang ama upang may pag-enroll siya. Magkasama silang nagtungo sa Hayden High School, kung saan ginamit ni Mike ang bagong pangalang Mark Gould. Pagdating nila sa opisina ng principal, agad na na-love at first sight si Ned kay Principal Jane. Sinubukan niya itong mapabilib, ngunit sa halip ay lalo lamang niyang ginawang awkward ang buong sitwasyon. Dahil doon, sinabihan ni Mark ang kanyang peking ama na kumilos ng maayos. Pagkatapos, sinabi niya kay Principal Jane na nais niyang mag-enroll bilang isang high school student. Sa kabutihang palad, naniwala si Jane sa kanilang kwento at tinanggap si Mark bilang pinakabagong estudyante ng Hayden High School. Pagkatapos noon, nag-decide si Ned na dalhin siya sa mall upang bilhan ng mas moderno at mas astig na mga damit. Kinabukasan, dumating si Mark sa paaralan sakay ng kotse ni Ned habang suot ang bago niyang porma. Agad siyang napansin ng lahat, lalo na ng mga babae. Masaya siya dahil maganda ang naging unang impresyon niya. Ngunit pagpasok pa lamang niya sa classroom, tumawag si Scarlett upang sabihing nagsimula na ang meeting tungkol sa kanilang diborsyo. Doon lamang naalala ni Mark ang tungkol dito. Alam niyang hindi siya maaaring magpakita roon dahil mukha na siyang isang teenager. Kaya gumawa na lamang siya ng dahilan at nakiusap na ipagpaliban ang meeting. Habang nangyayari iyon, dumating si Maggie sa classroom. Hindi na nag-isip si Mark at kumaway agad sa kanyang anak. Ngunit dahil wala namang ideya si Maggie kung sino ang bagong estudyante, binaliwala lamang niya ito. Doon napagtanto ni Mark na kailangan niyang maging mas maingat. Kung hindi, lalo lamang niyang guguluhin ang sitwasyon. Kaya naupo na lamang siya sa kanyang upuan at nakinig sa klase. Sa oras ng gym class, napansin ni Mike na hindi pa rin nawawala ang galing niya sa basketball. Dahil dito, nakuha niya ang atensyon ni Coach Murphy, ang dati niyang coach na ngayon ay mas matanda na ng 20 taon. Inanyayahan siya nitong sumali sa basketball tryouts. Samantala, pumunta si Mark sa banyo at tinawagan si Ned para ibalita ang magandang nangyari. Pagkababa niya ng tawag, nakita niya si Alex na nakaupo sa inidoro habang nakadikit sa pamamagitan ng duct tape. Nagalit siya at agad na tinanong kung sino ang may gawa nito. Sagot ni Alex, ang basketball team daw ang may kagagawan. Nagulat si Mike nang malaman na hindi pala sikat ang sarili niyang anak sa paaralan. Agad niyang ipinakilala ang sarili bilang si Mark Gould, ang anak ni Uncle Ned. Pagkatapos nito, sinimulan niyang tanggalin ang tape kay Alex, kahit halos mapangiwi ito sa sakit. Pagdating ng tanghalian, sinabi ni Mike kay Alex na kailangan nilang magtulungan at magbantayan. Napansin din niyang may gusto si Alex kay Nicole, ang pinuno ng cheerleaders. Makalipas ang ilang
sandali, pumasok sa cafeteria ang basketball team na pinangungunahan ni Stan. Habang naglalakad sila, tinutulak nila ang mas maliliit na estudyante at inaagaw pa ang mga baon ng mga ito. Si Stan rin ang nobyo ni Maggie. Nang makita ni Mike na naghahalikan sina Maggie at Stan, hindi niya naitago ang pagkainis dahil nakikipagrelasyon ang anak niya sa isang bully. Maya-maya, lumapit si Stan at muli niyang maboli si Alex. Hindi na ito pinalampas ni Mike at agad niyang ipinagtanggol ang anak. Harapan niyang pinahiya si Stan sa buong cafeteria. Tinawag niya itong bully at isang dick habang walang kahirap-hirap na iniikot ang basketball sa kanyang daliri. See, according to leading psychiatrists, Stan's a bully for one of three reasons. 1. There's an insecure little girl just banging on the closet door trying to get out. 2. Stan's brain is underdeveloped. And the third reason, Stan has a small wiener. Don't hurt yourself, big boy. Dahil dito, natuwa at napabilib ang buong paaralan. Pag-uwi sa bahay ni Ned, kumain si Mike ng mga junk food habang iniisip ang sitwasyon ng kanyang mga anak. Nalungkot siya dahil mistulang laging inaapi ang kanyang anak na lalaki, samantalang ang anak naman niyang babae ay nobya ng isang bully. Doon niya tuluyang naunawaan kung ano ang kanyang spirit path. Kailangan niyang tulungan ang kanyang mga anak. Pagkatapos nito, pumunta siya sa bahay ng dati niyang asawa. Sa bakuran, nakita niya si Alex na nag-e-ensayo sa basketball. Napansin niyang mahusay pala itong maglaro. Doon naisip ni Mike na dapat mapasama si Alex sa basketball team bilang bahagi ng kanyang spirit path. Ilang sandali pa, dumating sina Scarlett at Naomi sakay ng kotse. Ipinakilala ni Alex si Mike bilang si Mark, ang bastard na anak ni Ned. Medyo lasing si Scarlett at natigilan siya nang makita si Mike. Hinawakan niya ang mukha nito at pinisil ang magkabilang pisngi habang sinasabing kamukhang kamukha ito ng kanyang asawa. Agad siyang hinila palayo ni Naomi at pinayuhang humanap na lamang ng ibang makakadate. Bilang tugon, ibinato ni Mike ang basketball kay Naomi. Pagkatapos ay agad siyang humingi ng paumanhin, ngunit magalang pa rin niyang pinagsabihan ito dahil sinusubukan nitong ipares ang isang babaeng may asawa sa iba. Kinabukasan, pagpasok ni Mike sa silid-aralan, nadatnan niya sina Stan at Maggie na naghahalikan. Agad niya silang pinaghiwalay na parang wala lang, saka umupo sa kanyang upuan. Ang paksa ng klase ng araw na iyon ay tungkol sa abstinence. Biglang sinabi ni Mike na napakagandang ideya nito at dapat ay magkasundo ang lahat na umiwas muna sa pakikipagtalik. Dahil dito, napatawa ang mga kaklase niya at napatingin sa kanya na parang hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Ngunit alam ng guro na walang susunod sa abstinence, kaya upang bigyang diin ang kahalagahan ng ligtas na pakikipagtalik, ipinasa niya sa klase ang isang kahon ng kondom. Labis itong ikinagulat ni Mike. Samantala, kumuha naman si Stan ng napakaraming kondom. Sinabi ni Mike na hindi niya kailangan ng mga iyon dahil makikipagtalik lamang siya sa babaeng tunay niyang mahal. Dagdag pa niya, ang pakikipagtalik ay para lamang sa mga mag-asawa na nais magkaroon ng anak. Habang ikinukwento niya ang napakasayang pakiramdam ng unang beses na mahawakan ang sariling sanggol. Hindi niya namalayang unti-unting naantig ang damdamin ng mga babae sa klase. Dahil dito, isa-isa nilang ibinalik ang mga kondom. Nakita ito ni Stan kaya kumuha pa siya ng mas marami, pagkatapos ay bigla niyang hinalikan si Maggie ng sapilitan. Dahil dito, tuluyan nang nagalit si Mike at agad niyang sinugod si Stan. Nag-aaway ang dalawa, ngunit nauwi rin sa pagkatalo si Mike. Nakuhanan ng video ang kanilang santukan gamit ang mga cellphone at mabilis itong kumalat sa buong paaralan. Dahil sa nangyari, ipinatawag si Mike sa opisina ng principal kasama ang kanyang ama, na si Ned, na nagbihis ng elegante upang mapahanga ang principal. Pagdating sa opisina ni Jane, sinubukan na naman ni Ned ang kanyang kakaibang paraan ng panliligaw, ngunit muli lamang siyang binasted ni Jane. Pagkatapos nito, pumunta si Mike sa bahay ni Scarlett at nadatnan niya itong naghahanda para ayusin ang hardin sa likod ng bahay. Dinala siya ni Scarlett sa bakuran at ipinakita ang plano niya kung paano ito pagagandahin. Habang nag-uusap sila, hindi sinasadyang tinawag ni Mike si Scarlett na Scar. What did you just call me? I just said it's gonna be amazing. You called me Scar? My husband's the only one who ever calls me that. Dahil dito, napansin ni Scarlett ang kakaibang pagtawag niya rito. Nag-alok si Mike na tulungan siya sa pag-aayos ng hardin. Mula noon, sinanay niya si Alex sa basketball, tinulungan si Scarlett sa hardin, at sinikap ding ilayo si Maggie kay Stan. Samantala, patuloy namang nagpapapansin si Ned kay Jane. Matapos ang basketball tryouts, napili sina Mike at Alex na mapasama sa koponan. Labis ang tuwa ni Scarlett nang marinig ang balitang iyon. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang natapos niyang hardin, na ngayon ay napakaganda na. Pinuri siya ni Mike at sinabi nitong dapat
dapat siyang magtayo ng sariling negosyo dahil mahusay siya sa ganoong trabaho. Natuwa si Scarlett sa kanyang papuri. Hindi nagtagal, sinabi ni Scarlett na may nakausap siyang lalaki at lalabas siya para sa isang date na may kasamang pagsasayaw. Nakita ni Mike na nagsasanay itong sumayaw sa harap ng salamin, kaya hiniling niyang turuan din siya. Habang magkasama silang sumasayaw, napansin nilang mahusay ang kanilang pagkakasabay. Habang sumasayaw sila, tinanong ni Mike si Scarlett tungkol sa kanyang asawa at kung may pag-asa pa ba silang magkabalikan. Sumagot si Scarlett na halos wala na siyang pag-asang magkabalikan pa sila ng kanyang asawa. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Alex. Medyo nailang ito nang makita silang magkasamang sumasayaw. Sinabi niya na dumating na ang kadate ni Scarlett. Laking gulat ni Mike nang makita niyang si Dean, ang dati niyang boss, ang susundo kay Scarlett. Naiinis siyang sinubukang pigilan si Scarlett, ngunit tuloy pa rin ito sa pakikipag-date. Habang papaalis ang dalawa, dumating naman si Stan upang sunduin si Maggie papunta sa isang party. Dahil dito, isinama ni Mike si Alex at sumunod sila sa party. Ginaganap ang party sa isang bowling alley. Kinakabahan si Alex dahil ayaw niyang naroon, ngunit pinaalalahanan siya ni Mike na miyembro na siya ng basketball team kaya hindi na siya dapat matakot. Nakita nila si Nicole at agad sanang aalis si Alex dahil sa kaba, ngunit pinigilan siya ni Mike. Sinabi niyang hindi siya isang talunan at dapat magkaroon siya ng lakas ng loob na kausapin ang dalaga. Dahil dito, nag-ipon ng tapang si Alex at lumapit kay Nicole. Habang hinahanap naman ni Mike si Maggie, hinarang siya nina Jaime, Samantha, at Lauren, na pawang mga kaibigan ni Maggie. Sinubukan siyang akitin ng tatlo, ngunit sa halip na patulan ang mga ito, pinaupo niya sila at pinangaralan tungkol sa tamang pag-uugali. Ngunit tila wala silang balak makinig, kaya umalis na lamang siya habang nagbubulong ang problema na iyon ng ibang mga ama. Samantala, habang pilit na kinakausap ni Alex si Nicole, sa sobrang kaba ay napalapit siya sa isang kandila. Biglang nagliyab ang lelayan ng kanyang pantalon, kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa banyo. Nakita ni Mike si Maggie at umupo sa tabi nito. Tinanong niya kung ano ba ang nakikita nito kay Stan. Walang pakialam na sinabi ni Maggie na pagkatapos nilang graduate sa high school ay magsasama na sila ni Stan sa iisang bahay. Magtatrabaho raw si Stan sa Home Depot habang siya naman ay mag-aaral sa community college upang manatiling malapit dito. Hindi pumayag si Mike sa planong iyon. Mahigpit niyang ipinagbawal kay Maggie ang pakikipagkita kay Stan. Dahil dito, nagalit si Maggie at agad na umalis. Kinabukasan, nagsimula ang basketball game. Nasa audience si Scarlett kasama si Dean habang ilang puntos ang lamang ng kalabang koponan laban sa Hayden High. Habang naglalaro, nakita ni Mike na muli na namang naghahalikan sina Stan at Maggie. Dahil dito, lalo siyang lenas. Ilang segundo na lamang ang natitira sa laro nang mapilitan si Mike na mamili kung ipapasaba niya ang bola kay Stan o kay Alex. Sa huli, si Alex ang kanyang pinili. Agad itong tumira at naipasok ang bola, dahilan upang manalo ang Hayden High. Masayang nagdiwang ang buong koponan at mga taga-suporta, ngunit kitang-kita ang pagkainis ni Stan. Lumapit si Nicole kay Alex upang batiin ito, ngunit halos masira ang magandang sandali dahil sa labis nitong kaba. Pagkatapos ng laro, nilapitan ni Ned si Principal Jane at niyaya itong maghapunan. Matapos ang kaunting pangungumbinsi, pumayag din si Jane, ngunit nilinaw niyang ayaw niya ng anumang magarbo. Upang matulungan si Alex na mapalapit kay Nicole, nagpa siya si Mike na magdaos ng party sa bahay nila ni Ned. Hindi nagtagal, nakita niyang umiiyak si Maggie. Nilapitan niya ito at nalaman niyang hiniwalayan siya ni Stan dahil tumanggi siyang makipagtalik dito. Labis ang naging ginhawa ni Mike nang marinig iyon. Inaliw niya ang kanyang anak at binigyan ito ng payo bilang isang ama. Ngunit mali ang pagkaunawa ni Maggie sa kanyang mga sinabi, kaya sinubukan niya itong halikan. Agad namang umiwas si Mike at sa halip ay inanyayahan na lamang siya sa gaganaping party. Hindi nagtagal, kumalat sa buong paaralan ang balita tungkol sa party sa bahay ni Ned. Pagsapit ng gabi, nagsimula na ang kasiyahan. Masayang nakita ni Mike na sa wakas ay nagkaroon na ng magandang pagkakataon sina Alex at Nicole na mas makilala ang isa't isa. Samantala, sa isang mamahaling restaurant, pilit na nagpapaka-elegant si Ned sa harap ni Jane, ngunit lalo lamang siyang napahiya. Sa huli, inamin niyang isa lamang siyang malaking nerd. Nagulat siya nang malaman na ganoon din pala si Jane, lalo na nang banggitin nito ang mga linya mula sa Lord of the Rings. Sa kabilang banda, sa party, dumating si Stan habang lasing at sinubukang humingi ng tawad kay Maggie. Ngunit malamig siyang tinanggihan ni Maggie at sinabing may iba na siyang gusto. Sakto namang dumating si Mike at mariin niyang inutusan si Stan na umalis bago pa siya tumawag ng pulis. Sa halip na umalis, ininsulto ni Stan si Maggie, kaya hindi na napigilan ni Mike ang sarili at agad niya itong sinuntok. Sumuntok si Mike ngunit pamalya siya. Si Stan naman ang tumama ng malakas, dahilan upang mawalan ng malay si Mike. Pagmulat niya ng
mga mata, napansin niyang nakahiga ang ulo niya sa kandungan ni Maggie habang marahan siyang hinihimas nito. Agad siyang napaatras, ngunit inakala ni Maggie na nakikipaglaro lamang siya kaya lalo pa itong lumapit. Upang mapigilan siya, sinabi ni Mike na may iba na siyang kasintahan. Tinanggap naman iyon ni Maggie at tuluyan na siyang iniwan. Samantala, sa restaurant, nag-uusap sina Ned at Jane gamit ang wikang elf. Nauwi ang kanilang pag-uusap sa pagtatanong ni Jane kung sa bahay ba niya o sa bahay ni Ned sila pupunta. Dahil dito, agad nang hiningi ni Ned ang bill. Sa kabilang banda, unti-unti nang nagiging magulo ang party. Ang mga kabataan ay naglalaro na gamit ang ilan sa mga pinakamahalagang koleksyon ni Ned. Dumating si Scarlett upang sunduin si Alex. Sinabi ni Mike na may kasama na itong kasintahan at siya na ang magdadala sa kanya roon. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Ned sa bahay at halos magalit siya nang makita ang sobrang kalat na iniwan ng mga bisita. Agad niyang pinalabas ang lahat at tinulungan pa siya ni Principal Jane sa pagpapaalis sa mga estudyante. Pagkatapos nito, nakita ni Scarlett at Mike na naghahalikan sina Alex at Nicole. Labis ang tuwa ni Scarlett at nagpasalamat siya kay Mike dahil naging mabuting ehemplo ito para sa kanyang anak. Habang nag-uusap silang dalawa, bigla na lamang hinalikan ni Mike si Scarlett. Nasaksihan ito ni Maggie at ng kanyang mga kaibigan, na pawang natulala sa kanilang nakita. Dahil sa galit, malakas na sinampal ni Scarlett si Mike at agad na umalis. Hinabol siya ni Mike at tuluyan ng inamin na hindi talaga siya si Mark. Sinabi niyang siya ang tunay nitong asawa at ama ng kanilang mga anak. Sa halip na maniwala, lalo lamang nagalit si Scarlett. Pinagsalitaan niya si Mike at pagkatapos ay tuluyan siyang tinalikuran. Ilang sandali pa, lumapit si Maggie, tinawag siyang Meniochis, at sinampal siya. Sinundan ito ni Samantha, Lauren, at Jaime na pawang sinampal din siya isa-isa. Samantala, sinabi ni Jane kay Ned na iyon mismo ang dahilan kung bakit ayaw niyang makipag-date sa mga magulang ng kanyang mga estudyante. Pagkasabi nito ay agad siyang umalis. Humingi naman ng tawad si Mike kay Ned. Bilang ganti, ilang beses siyang sinampal ni Ned at sinabing tabla na sila. Kinabukasan, abala si Ned sa paglilinis ng kalat na naiwan mula sa party, habang si Mike naman ay patuloy na nagsisisi sa lahat ng nagawa niyang pagkakamali. Kailangan na rin niyang dumalo sa pagdinig tungkol sa kanilang diborsyo. Kaya gamit ang convertible ni Ned na may nakakabit na police siren, mabilis silang nagtungo sa courthouse. Pagdating doon, bigla na lamang pumasok si Ned sa courtroom at nagpanggap na abogado. Ngunit hindi iyon pinayagan ng hukom at agad nitong iniutos sa mga bailiff na palabasin sina Ned at Mike. Bago siya mailabas, malakas na sumigaw si Mike na may dala siyang liham mula kay Mike O'Donnell. Dahil dito, hiniling ni Scarlett na marinig ang nilalaman nito. Sinimulang basahin ni Mike ang liham. Habang nagbabasa, emosyonal niyang binalikan ang unang pagkakataon na nakilala niya si Scarlett at kung gaano niya ito kamahal. Humingi siya ng tawad dahil isinisi niya rito ang lahat ng kanyang mga kabiguan sa buhay. Sinabi rin niyang ayaw talaga niyang makipagdiborsyo, ngunit kung iyon ang makapagpapasaya kay Scarlett, handa niya itong palayain at hayaan itong magpatuloy sa kanyang buhay. Tahimik at emosyonal na nakinig si Scarlett sa bawat salitang kanyang binigkas. Nang matapos siyang magbasa, iniutos ng hukom na umalis na siya sa courtroom. Iniwan niya ang liham sa loob ng silid at tahimik na naglakad palabas. Habang pinapanood ni Scarlett ang pag-alis ni Mike, hiniling niya sa hukom na ipagpaliban muna ang pagdinig. Nang tingnan niya ang papel na iniwan nito, napansin niyang mga direksyon lamang ang nakasulat doon. Sa sandaling iyon, unti-unti na niyang naunawaan ang lahat. Samantala, nasa bahay ni Ned si Mike at abala sa pag-shoot ng bola. Sinabi niya kay Ned na mas magiging maayos ang buhay ng kanyang pamilya kung wala siya, kaya kailangan na niyang magpatuloy. Sa bahay naman ni Scarlett, binuklat niya ang kanilang high school yearbook at nakita ang larawan ni Mike noong 1989. Napansin din niya ang wedding ring at isang sulat na nakapatong sa duyan. Galing iyon kay Mike, na humihingi ng tawad dahil hindi niya natapos ang sinimulan niya. Pagdating sa basketball court, muling nilapitan si Mike ni Coach Murphy at sinabi rito na may darating na scout at siguradong mapapansin siya. Maya-maya, kinunan ng litrato ang buong koponan bago magsimula ang laro. Dumating sina Scarlett at Maggie. Sinabi ni Maggie sa kanyang ina na balak niyang mag-aral sa Georgetown. Samantala, nilapitan ni Ned si Jane at sinabing gusto niyang maging magkaibigan silang muli. Nag-usap sila tungkol sa mga bagay na pareho nilang kinahihiligan, at tila nagkabalikan na rin ang dalawa. Nagsimula na ang laban. Katulad ng nangyari sa umpisa ng kwento, ginawa muli ni Mike ang kanyang espesyal na shooting pose para kay Scarlett. Sa pagkakataong ito, tuluyan ng naunawaan ni Scarlett ang lahat, kaya tumayo siya at nagsimulang lumabas ng gym. Muling naulit ang eksenang nangyari noon. Habang nasa gitna ng laro, nakita ni Mike si Scarlett na papalabas malapit sa mga rafters. Nandun
Nandoon ang coach, ang napakaraming tao, at maging ang scout. Pareho ang sitwasyon gaya ng dati. Sa huli, nagpa siya si Mike. Ipinasa niya ang bola kay Alex at agad na tumakbo palabas ng court. Habang tumatakbo siya, nakatingin lamang ang janitor, na siya palang spirit guard, at napangiti ito. Dahil umalis si Mike, si Alex ang ipinasok sa laro. Patuloy namang hinabol ni Mike si Scarlett. Habang tumatakbo siya, nagsimulang lumabo ang kanyang paningin hanggang sa biglang may kumislap na liwanag. Nang makarating siya sa pinto, sinalubong siya ni Scarlett at tinanong kung siya na ba talaga iyon. Bumalik na ang tunay na Mike, ang asawa niya. Sinabi ni Mike na mahal niya si Scarlett at gusto niyang makasama ito habang buhay. Nangako rin siyang babawi sa lahat ng kanyang pagkukulang. Pinatawad siya ni Scarlett at hinalikan siya. Dahil sa mahusay na paglalaro ni Alex, nagwagi ang Hayden High sa laban. Habang magkasabay na naglalakad sina Mike at Scarlett pauwi, nagbiro sila tungkol sa dating six-pack ni Mike noong kabataan niya. Sa gitna ng credits, pumunta si Mike sa silid ni Ned upang magpasalamat. Ngunit pagpasok niya, nagulat siyang makita si Principal Jane na nasa ilalim ng kumot kasama si Ned. Makalipas ang 20 taon, nagretiro na si Coach Murphy. Dahil dito, si Mike na ang naging bagong coach ng koponan. Bilang regalo, inabutan siya ni Ned ng bago niyang whistle. Kahit naging medyo awkward ang pagkakataon, masaya si Mike dahil natagpuan na rin ng kanyang matalik na kaibigan ang taong makakasama niya habang buhay. Nagpaalam si Mike at dinala ang kanyang mga gamit pauwi. Sa wakas, nakipagkasundo na siya sa kanyang nakaraan at handa nang simulan ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Ano sa tingin ninyo ang pelikulang ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Shanai, Natrel Arellano, Fernando, Michael Verdida, Joriel Golpo, Aldrin Maymay from Capiz, Christine Paca from Valencia City Bukidnon, Leo Cabangunay from Caranas Motyong Samal, Lester Talabon from Quezon City, Nick Noki from Calibo Aklan, Nonoy Atiga from Cabuyao Laguna, at Patty from Davao City. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.